Alam niyo ba na sa gitna ng mainit na tensyon sa West Asia, may isang bagong sandata na naman na naging bida sa bakbakan? Hindi ito karaniwang bomba o fighter jet na nakikita natin sa balita. Ang tinutukoy ko ay ang Artificial Intelligence o AI, particular na ang system na tinatawag na Claude mula sa kumpanyang Anthropic. Ayon sa mga ulat, ginamit ng Amerika ang AI na ito para isagawa ang kanilang mga strike laban sa Iran. Pero ang nakakapagtaka rito, bago pa man mangyari ang atake, mismong ang gobyerno ng Amerika ang nagsabi na banta sa seguridad ang kumpanyang gumawa ng Claude. Parang kailan lang ay pinagbabawal na itong gamitin. Pero bakit ito ang naging utak sa likod ng kanilang operasyon militar? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pag-usapan natin kung paano ba talaga gumagana ang Claude sa gitna ng giyera. Hindi lang ito basta sumasagot sa mga tanong gaya ng mga nakikita natin sa internet. Sa operasyon laban sa Iran, nagsilbi itong isang napakatalinong strategist. Ginamit ng US military ang kakayahan ng Claude para gumawa ng mga mapa ng kanilang mga target at pag-aralan ang mga kilos ng kalaban. Sa dami ng impormasyon na nakukuha ng intelligence agencies, hindi na kaya ng utak ng tao na basahin at intindihin ang lahat ng yon ng mabilis. Dito pumasok ang AI para hanapin ang mga pattern at gumawa ng mga simulation o kunwari ang senaryo ng labanan. Sa pamamagitan nito, masisigurado ng mga general kung ano ang pinakamagandang gawin bago pa man sila magpalipad ng mga drone. Pero heto ang mas malalim na kwento na dapat nating malaman. Ilang araw bago ang malaking operasyong ito ay naglabas ng matinding pahayag si President Donald Trump laban sa Anthropic. Idineklara niya na ang kanilang teknolohiya ay isang panganib sa pambansang seguridad ng Amerika. Inutos niya sa lahat ng ahensya ng gobyerno na itigil na ang paggamit sa Claude. Mismong ang Pentagon ay nagsabi na ang kumpanyang ito ay nagdudulot ng risk sa supply chain ng bansa. Ang ganitong klaseng label ay karaniwang ibinibigay lang nila sa mga karibal na bansa gaya ng Russia o China. Nakakapagtaka dahil sa kabila ng pagbabawal na ito, ilang araw lang ang lumipas ay heto na at ginagamit pa rin nila ang Claude para sa kanilang mga misyon sa Iran. Bakit hindi nila ito itinigil agad kung talagang mapanganib ito? Ang paliwanag ng mga opisyal sa militar ay hindi raw ganoon kabilis magpalit ng platform. Sinasabi nila na aabutin pa ng hanggang 6 na buwan bago nila tuluyang matanggal ang system ng Anthropic sa kanilang mga computer at makahanap ng kapalit. Ibig sabihin, kahit alam na nilang may panganib o kahit ayaw na ng kanilang pangulo sa software na ito, kailangan pa rin nilang dumepende rito dahil ito na ang nakasanayan ng kanilang sistema. Nakakatakot isipin na ang seguridad ng isang bansa ay nakasandal sa isang teknolohiya na sila rin mismo ang nagsabing hindi dapat pagkatiwalaan. Dito na tayo sa mas malalim na bahagi ng ating kwento. Akala ng marami ay nitong huling operasyon lang sa Iran, nagsimulang pumasok ang AI sa usapin ng giyera. Pero ang totoo, tahimik na itong ginagamit ng Amerika noon pang 2024. Simula noon, dahan-dahang lumaki ang papel ng Claude hanggang sa hindi na sila pwedeng kumilos nang wala ito. Alam niyo ba na bago pa ang gulo sa Iran, lumalabas sa mga ulat na ginamit na rin ang Claude sa mga operasyon sa Venezuela para subukang hulihin ang kanilang presidente na si Nicolas Maduro? Ibig sabihin, matagal na itong nagsisilbing secret weapon sa likod ng mga malalaking misyon na hindi natin nababalitaan sa telebisyon. Siguro ang nasa isip niyo ngayon, paano ba talaga ito ginagamit ng mga sundalo? Kapag narinig kasi natin ang pangalang Claude o ChatGPT, ang naiisip natin ay parang kachat lang natin sa cellphone na sinasagot ang ating mga tanong. Pero magkaiba ang bersyon na hawak ng militar. Sa loob ng kanilang system, hindi ito isang simpleng chatbot. Nagtatrabaho ito bilang isang napakalakas na makina para sa pagsusuri ng datos. Isipin nyo na lang na parang meron silang isang assistant sa kanilang war room na hindi napapagod, hindi natutulog, at kayang magbasa ng milyon-milyong dokumento sa loob lang ng ilang segundo. Kaya nitong makakita ng mga maliliit na detalye na siguradong makakaligtaan ng kahit sinong matalinong tao.
Ang pangunahing gumagamit nito ay ang tinatawag na US Central Command o CENTCOM na matatagpuan sa Florida. Sila ang namamahala sa lahat ng kilos ng Amerika sa West Asia. Tatlo lang ang focus nila sa paggamit ng AI. Una ay ang pag-alam sa galaw ng kalaban, pangalawa ay ang pagpili kung sino ang dapat bombahin, at pangatlo ay ang paghula kung ano ang mangyayari sa gitna ng bakbakan. Sa madaling salita, ang Claude ang tumutulong sa kanila na magdesisyon kung sino ang tatamaan, saan ito gagawin, at kailan ang tamang oras para umatake. Ginagawa ito ng AI base sa lahat ng mga nakaraang impormasyon na nakuha nila sa loob ng maraming taon. Tinanong ang CENTCOM kung ito ba ang ginamit nila sa huling atake sa Iran, pero hindi sila nagbigay ng direktang sagot. Gayunpaman, maraming kumpirmadong ulat ang nagsasabi na bahagi nga ang Claude ng operasyong ito. Marami ring nagtatanong kung ito ba ang naging dahilan sa pagkamatay ng mga matataas na opisyal gaya ni Ali Khamenei. Bagamat limitado pa ang impormasyon na inilalabas ng gobyerno, may mga detalye naman tayong nakuha tungkol sa kung paano binuo ang planong ito. Sinasabing ilang buwan na ang nakalipas ng simulan ng CIA ang pagmamanman sa bawat kilos at routine ni Khamenei. Dito na nagiging kapanapanabik ang takbo ng investigasyon. Sa tulong ng teknolohiya, nakabuo ang CIA ng isang malinaw na litrato kung saan-saan nagpupunta ang kanilang target at sino ang mga nakakausap nito. Kamakailan lang, nagkaroon sila ng isang malaking breakthrough o pagkakataon nang malaman nila ang tungkol sa isang napaka-importanteng pagpupulong. Ang nasabing meeting ay nakatakdang mangyari noong Sabado, ika-28 ng Pebrero. Ito ang naging hudyat para simulan ang lahat. Pero ano nga ba ang naging papel ng AI nang dumating na ang mismong araw na iyon? Sigurado ba ang mga general na tama ang binibigay na impormasyon ng kanilang computer bago nila pinindot ang buton para sa huling atake? Dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating investigasyon, kung saan ang lahat ng datos ay nagtagpo para sa isang mabilis at madugong resulta. Nalaman ng CIA na ang pinakamataas na pamunuan ng Iran ay magkakaroon ng isang napaka-importanteng pagpupulong sa isang gusali sa Tehran. Ang matindi rito, kumpirmadong nandoon mismo si Ayatollah Ali Khamenei. Dahil sa bilis ng pagproseso ng impormasyon na ginawa ng Claude AI, hindi na hinayaan ng Amerika na makawala pa ang pagkakataong ito. Agad nilang ipinasa ang lahat ng nakalap na detalye sa mga Israeli na siyang nagsagawa ng aktual na misyon kahapon lang. Nagsimula ang lahat bandang 6:00 ng umaga sa Israel. Sabay-sabay na lumipad ang mga fighter jet mula sa kanilang mga base. Ang mga jet na ito ay armado ng mga tinatawag na long-range precision munitions. Ito yung mga klase ng bomba na kayang tumama sa isang maliit na target nang hindi nadadamay ang mga nasa paligid nito. Pagdating ng 9:00 ng umaga sa Tehran, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa nasabing gusali. Sa isang iglap, napatay ang mga matataas na opisyal ng Iran kasama na si Ayatollah Ali Khamenei. Dito natin makikita na ang tamang impormasyon ang nagiging mitya ng tagumpay o pagkatalo sa isang giyera. Matagal na nating alam na mahalaga ang intelligence sa labanan, pero ang bago rito ay ang bilis ng pagpapasya. Ito ang malaking pinagkaiba ngayon dahil nasa loob na mismo ng sistema ang AI. Mabuti na lang at sa ngayon, hindi pa naman ang AI ang mismong pumipindot ng buton para magpasabog, pero ito na ang nagpapabilis sa buong proseso. Ang mga datos na dati ay inaabot ng ilang araw para basahin at intindihin ng mga tao, ngayon ay kaya ng suriin sa loob lang ng ilang oras. Ang nangyari sa Iran ay isang patunay na nagbago na ang takbo ng mundo. Hindi na lang ito tungkol sa lakas ng loob, kundi tungkol sa bilis ng computer na iyong gamit. Pero alam nyo, ang kapangyarihan ay hindi natatapos ng tahimik. May mga pagkamatay na hindi aksidente, kundi isang malinaw na mensahe. Kapag may isang leader na napatay, hindi lang ito tungkol sa taong nawala. Tungkol ito sa kung ano ang susunod na mangyayari. May mga gobyernong babagsak, may mga hukbong susugod, at may mga kasaysayang muling isusulat dahil sa isang iglap lang. Nakita na natin ito sa iba't ibang leader sa mundo kung saan ang isang assassination o pagpaslang ay nagpabago sa kapalaran ng isang buong bansa. Sa huli, mapapaisip ka talaga kung ligtas pa nga ba ang mundo natin ngayong
Ang mga desisyon tungkol sa buhay at kamatayan ay nakadepende na sa mga algorithm. Paano kung magkamali ang AI sa susunod? Paano kung ang itinuturing nating katulong sa kapayapaan ay siya palang maging mitya ng mas malaking gulo na hindi na natin mapipigilan? Sa tingin nyo, tama lang ba na hayaan nating ang teknolohiya ang magdikta kung sino ang dapat itumba sa isang giyera? Ibahagi nyo ang inyong opinyon sa comments dahil mahalagang pag-usapan natin ito habang tayo pa ang may kontrol sa ating sariling mga desisyon, at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.